Nagluto po ba kayo ng dinuguan? Hindi na ako nagluluto, Bibloy. Konti na lang kasi bumibili. Bawal daw kasi sa kanilang religion ang kumain ng dinuguan. Oh, sa inyo yata, hindi bawal. Kasi naghahanap ka. Matanong nga kita, ano ba talaga ang totoo sa pagkain ng dinuguan? Sa amin kasi alimbanang, lahat ng pagkain ay dapat tanggapin at kainin may pasasalamat sa Diyos. Sa bagong tipan, ang sabi ni San Pablo sa unang Timoteo, chapter 4, verse 1 hanggang 5, tanggapin ang may pasasalamat at nalilinis pa ito sa pamamagitan ng pananalangin. Bakit parang diri-diri sila sa dinuguan? Nasa interpretasyon po yan ng tao, alimbanang. Ay, Bibloy, wala akong alam sa interpretasyong sinasabi mo. Sige, pakituruan mo nga ako. Sa lumang tipan po, talagang ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom ng dugo. Sapagkat ayon dito, nasa dugo ang buhay. Pero alimbanang, ang bawal sa lumang tipan ay kainin ito ng hilaw. Sa science po kasi, kasalukuyang nasa dugo dumadaloy ang lahat ng uri ng sakit sa mundong ibabaw na ito. Marumi siya. Lalong-lalo ng marumi pag may sakit ang hayop. Isa ito marahil sa dahilan ng Diyos, kaya ipinagbawal niya. Maliban sa ang dugo ay sagrado, nagpapaalala din na bawal ang pumatay. Bibloy, bakit kain ang ginagamit at hindi inom? Una, dahil sagana pa ang pagkain noong araw, walang Hudyo ang nagkaka-interes para lutuin pa ang dugo. Ngayon, bakit kain? Ang dugo po sa practice ng pagano o walang kinikilalang totoong Diyos, hinahain po yan sa kanilang Diyos-Diyosan, sa kanilang ritual. Pag tumagal po ang dugo ng ilang araw, tumitigas po siya. Kaya kain po ang tawag pag ito'y kanilang kinikonsume. Sabi sa mga gawa, chapter 15, verse 29, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binikti. Ito po ay hilaw. Ibig mong sabihin, Bibloy, pag niluto na, ibang usapin na siya? Ay opo, at dyan po naiiba ang hilaw sa luto na. Masarap nga po ito lalong-lalo na pag may puto.